Sa nakaraan ay kahit pa naglabas na ng babala ang singsing na ibinigay kay Elena ng kanyang mother upang siya ay makaligtas sa kapahamakan. Dahil kung sakali man daw na maglabas na nga ng tunog ang singsing ay ibig sabihin ay hindi niya ito pwedeng harapin sa laban sapagkat pihado na haantong lamang ito sa tiyak na pagkasawi. Gayunman tuluyang binaliwala ni Elena ang gayong pahiwatig sa halip sundin ng pagtakas iniangat pa niya ang kanyang kapasidad sa pinakamataas na antas hanggang sa humantong sa evolution na siya naman ikinagulat ng mga saksi. Nagsawa na ang ating bida kaya naman sa unang pagkakataon inilabas ang lihim gumamit ang bida ng aura ng demonyo na nagtapos ng laban at winasak ang teleportation shields ni Elena at sa pagpapatuloy nitong kwento. Habang nagaganap pa rin ang pagsabog nagulantang ang pinuno ng hukbo sa mga sandaling ito dahil sa hindi inaasahan na magaganap. Kitang-kita niya mula sa kanyang pwesto kung ano ang nangyari sa lugar kung saan ginaganap ang pagsasauli pero maya-maya ay nakarinig ito ng pag-ubo sa likuran. Ang division leader iyon na nagbalik sa kanilang barko na nagtamo ng mga daplis na tama. Nang makita ang ganitong lagay ni Lord Sheijo ay lubos ang pag-aalala ng sundalo tiniyak din naman niya na hindi naman daw siya nasawi. Gayunman kung nahuli pa raw ang division leader na mag-teleport kahit 0.1 second sa kanyang palagay maaaring sa mga oras na ito siya daw ay nahati na sa maraming piraso at napunta na sa langit. Sa isang tipak na parte ng nawasak na spacecraft umaalingaw-ngaw ang boses ni Seryong sa puntong ito at galit na galit gayong kung nasisiraan na ba daw ang bida dahil halos muntik na raw silang mamatay din lahat dahil doon. Pasigaw din niyang nasabi na kahit ang nakaraan ay walang kahit sino sa gitna ng malawak na karagatan ang siyang magsusunog ng sariling barko dahil lamang sa matinding galit dapat raw kahit paano ay nagkaroon man lamang ng kahit kaunting kontrol. Ayon sa ating bida na sa kasalukuyan ay may pagdurugo sa labi tumugon ito na ang pagpipigil ay hindi isang mainam na pagpipilian. Sa paglapit ni Seryong ay mabilis na pawi ang kanyang mga reklamo matapos nitong makita ang nangyari kay Mokjin kaya naman sa halip ito'y nag-alala at nagtanong kung nasaktan si Lee Mokjin gayunpaman hindi pinansin ng bida ang tungkol sa nangyayari sa kanyang sariling pangangatawan bagkus siya ay natuon ang pansin sa naging laban nila ni Elena. At dito ay kanyang napagtanto na si Elena ay may taglay na lakas kaysa sa kanyang inaasahan. Gayong hindi naman lingid kay Seryong ang tungkol sa bagay na iyon ay nanatili na lamang ng tahimik at patuloy lamang nakikinig sa lahat ng mga sinasabi ng ating bida at pagkatapos ng mixing katahimikan. Dahil sa matinding pinsala ang tinamo ni Elena na nawasak ang baluti pati ang sandata ay tuluyan na rin nawasak ng lubusan nais malaman ni Captain Seryong kung siya ay tuluyan ng pumanaw sa mga oras na ito subalit mabilis na tugon ng bida siya ay hindi pa talaga tuluyang nasasawi. Sapagkat may isang mas malakas na puwersa ang nagpo-protekta sa kanya at iyon ay walang iba kundi si Mother Lioness ang ina at master ni Elena. Halos huli na nang mapansin ni Seryong na may dumating na tutulong bukod sa bida na bago pa ito'y magpakita ay kanya nang napansin ang presensya sa malayo pa lang. Hindi rin nagsayang ng oras ang mothership at personal nga na kinuha ni Mother Lioness ang kanyang isa sa pinakamalakas na anak hinugot niya agad si Elena upang madala at mabigyan ng lunas. Maya-maya ay magkakasabay na napansin nila Seryong ang division leader at pati na rin sila Robert at Sonja. Hindi makapaniwala si Seryong na darating ang West Heaven Sword Matron. Habang si Kim Sambong naman ay laking pagkagulat sa biglang paglitaw sa eksena ng kanyang ina. Sa sandaling oras na ibinabalik si Elena ng kanyang Mother Lioness sa mothership itong si Lee Mokjin naman ay hinayaan na lamang na makuha ang babaeng kanyang pininsala gayunman hindi pa rin niya inaalis ang Heart Demon Sword at tungkol naman sa kalagayan ngayon ni Elena. Makaraan ang ilang sandali ipinasok siya ni Mother Lioness sa isang capsule na parang cloning creation or healing regeneration na specialized sa pagpapagaling. Bagamat makikita sa mukha nito na hindi nagustuhan ang sinapit ng isa sa kanyang anak ngunit ito'y naging maingat sa bawat galaw. Bilang isang matron ipinatawag niya ang grupo ng ating mga bida kasama na rin ang division leader na ngayon ay kasalukuyang nakaluhod upang ipakita ang kanyang malugod na paggalang dito sa matron sabay nito ay napansin ni Seryong si Huari na tila balisa habang sila'y nasa harapan ng isa sa kagalang-galang sa buong universe. Upang kahit paano ay mabawasan ang kaba ng batang babae nagbago na ang pakikitungo ni Seryong dito nilapitan siya at hinawakan ang kamay upang malaman na hindi siya nag-iisa.
Samantala si Kim sambong todo ang pagbibigay ng paliwanag, hinihiling na nito mismo na siya ay parusahan ng kanyang ina dahil sa kakulangan daw niya ng katapatan at kawalan ng paggalang, subalit ang sagot ni Mother Lioness, hindi ito ang iyong lugar upang mamagitan. Biglang-bigla rin ang division leader nang sabihan siya ng kanyang ina na di umano ay kumilos siya na parang wala dito, dahil ibig sabihin lamang noon ay walang bilang ang division leader sa sandaling ito. At ang isa pa sa hindi kapanipaniwala na gagawin ni Mother Lioness ay magpapakilala siya sa ating bida ng may malugod na paggalang na siya ay tinatawag na West Heaven Sword Matron sa hindi pa malinaw na dahilan, at halos magkatulad ang nasa isipan ni Division Leader at Captain Seryong na bakit daw naman nagpapakita ng pagrespeto ang West Heaven Sword Matron sa isang tao na walang matibay na pagkakakilanlan. Personal na humingi ng dispensa ang ginang sa lahat ng nagawa ng kanyang mga anak na pag-violate sa dulang Code of Martial Arts sa pamamagitan ng pagkilos at walang pag-iingat na hinihimok ng pamamahala ng pamilya, at kung nais daw ng ating bida na putulin ng Sword Matron ang kanyang braso bilang paghingi ng patawad, iyon ay kanyang gagawin. Dito ay nagsalita na ang ating bida para sabihin na hindi na kailangan ang anumang bayad, sa halip tinanong na lamang niya kung ang babaeng napinsala niya kanina ay ang kanyang anak. Ngunit ang masyadong komportable na pakikipag-usap ng ating bida kay Mother Lioness, o sa mas kilala ng karamihan na West Heaven Sword Master, ay ikinatakot ni Seryong, kaya naman siya ay nagsusumikap palihim kausapin ang ating bida na magsalita ng may paggalang, subalit hindi siya pinansin ng dalawang nag-uusap. Inamin kaagad ni Mother Lioness na kanyang ang anak si Elena, at pati ay sinabi na rin niya na mula rin sa kanyang pamilya ang unang nag-violate sa mahigpit na batas ng kalawakan, at syempre ang kanyang tinutukoy doon ay walang iba kundi ang mga taga-sekta ng Greenwood. At sa gitna ng kanilang usapan, muli sinubukan ni Seryong na bigyang babala ang ating bida na mangyari lang daw ay maging magalang sa pagsagot, gayong ang nasa harapan nila ngayon ay isa sa 5 immortal na siya ay ang West Heaven Sword Matron. Na ayon sa mga sabi-sabi siya ay may masamang pag-uugali, hahatiin kanya sa dalawa sa pamamagitan lamang ng pagtingin, subalit kabaligtaran naman ang siyang nangyari, gayong biglaan na lamang lumuhod ang sinasabi ni Seryong na isa sa 5 immortal sa harapan mismo ni Lee Mokjin, mataimtim na humingi ng patawad sa lahat ng nagawa ng kanyang pamilya, at pagkalipas ng ilang saglit. Noong matapos ang paghingi ng paumanhin ni Mother Lioness ay humiling rin siya ng pribadong pag-uusap sa labas. Doon ay nabanggit niya sa bida ang tungkol sa kanyang anak na babae, at kung sakali man na siya ay hindi na makaligtas sa pinsalang sinapit ay hindi rin daw nila malalaman ang eksaktong dahilan, pero subalit na kumpirma ng kupunan nila na ang lugar na pinanggalingan ni Elena nitong nakaraan ay ang Mouth Hua, at iyon siguro ang dahilan kung bakit tinutugis ngayon ni Elena si Hua rin. Hindi man lamang nagbigay ng anumang salaysay ang ating bida, kaya naman muli si Mother Lioness ang may nais malaman tungkol sa nakita niya kanina sa paggamit ng ating bida ng aura ng mga taga-Demon Sect. Binanggit niya iyon sa hindi direktang paglalahad na di umano yata raw ay ang Demon Heart Sura Sword Technique ay nagmula sa sekta ng demonyo. Humiling ito ng pahintulot kung maaari niyang malaman na kung mayroon bang kaugnayan raw ang ating bida sa sekta ng makalangit na demonyo. Sumagot si Mokjin na hindi ko alam. Gayunpaman maaari noong nakaraan ay tiyak na may malalim kaming koneksyon, ngunit lumipas na ang mahabang oras. Gayong sa loob ng mahabang oras, kahit na ang may pinakamatatag na bakal kalaunan sa kinatagalan, iyon rin ay magtatamo ng kalawang, ibig sabihin na tunaw na ang mga koneksyon nila na mas mahal kaysa sa buhay mismo. Bagamat tahimik ang matron, ngunit malalim ang kanyang pag-iisip na ang lalaking nasa harapan niya ay hindi isang extraordinary figure, pareho ng kanyang chi at panloob na enerhiya, maging ang martial arts, lahat daw ay perpekto ang pagkapinunani, walang bakas dito ng pagka-artificial. Sa hinala ni Mother Lioness na maaari lamang itong makamtan sa peak period ng martial arts ang pagsisimula bago ito tuluyang itatag, ngunit hindi pa rin siya masyadong makontento dahil bakit ito'y lumitaw sa edad na masyado pang napakabata, na mukhang wala pa ata daw 20 anyos ang ating bida, ngunit taglay na niya ang pambihirang lakas, or maaari ba daw na ang bida ay nagpapanggap lamang sa anyo ng pagiging bata. Hindi lamang alam ni Mother Lioness na si Mokjin ay nakatulog ng 2,000 taon at aksidente lamang na nagising ng grupo nila Seryong at matapos sa kanyang malalim na pag-iisip.
Sinabihan ng matron ang ating bida na maaari ba akong maglakas loob na humiling ng isang bagay mula sa kagalang-galang na master subalit hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ay nagulat ito nang direkta siyang tanungin ng ating bida na ikaw ba ay nagmumungkahi ng isang seryosong away. Dahil kahit na ikaw ay napakamagalang ang bawat salita naman na sinasabi mo ay tumutulo na may nakamamatay na hangarin tulad ito ng isang tibak na gusto mong lamang maasa sa paghahasa upang makamtan ang pinakasukdulang talas nito at dahil sa lahat ng kanyang binanggit. Hindi na nakatanggi ang matron gayong tunay raw pala na mayroon ang ating bida na malalim na tenga upang malaman ang laman ng kanyang isip at mahuli ang maliit na bulong na ito at ayon sa tugon ng ating bida. Bagamat hindi pa talaga ako tumatanggi sa anumang hamon ngunit alam kong alam mo rin na kung tayo ay maghaharap ngayon ang isa sa atin ay nakasalalay na tiyak lamang na masasawi. Habang ang isang kaliwa na nakatayo ay malubha naman na sugatan gayong ang isang bagay na masyadong malakas ay walang silid upang yumuko at masisira kailanman. Subalit talagang gusto atang masubukan ni Mother Lioness ang ating bida sa paghahanap ng away sapagkat kahit malinaw naman na sinasabi na ni Mokjin na hanggat maaari ay hindi na sila humantong sa away ay ipinakita nito ang kanyang lakas hindi malinaw kung nais lamang na ipaghiganti ang kanyang anak o di naman kaya ay sukatin kung gaano talaga kalakas ang tao na may pambihirang talento at dito sa kabilang banda. Nabagabag si Seryong sa sandaling mamataan niya ang aura ng West Heaven Sword Matron samantala ayaw talaga ng bida na mauwi sila sa laban gayong itinanong niya na ngunit meron ba tayong anumang dahilan upang maglaban kaya't nabigla ng bahagya ang punong tagapagsanay sa sandaling ito. Gayunman nangako naman ang ating bida na kung halimbawa man na magkaroon daw sila ng dahilan sa hinaharap upang magharap sa laban saka na lamang nila iyon gawin ngunit sa ngayon ay iwasan na muna raw nila dito gayong ipinaliwanag nito na gusto ko pang makita ang anumang mayroon dito sa mundo na ito. Nakumbinsi ni Lee Mokjin ang babaeng naghahaman ng away na ipagpaliban na muna nila ang paglalaban sa ngayon at sa sumunod na eksena. Nagpaalam na rin kaagad ang grupo ng ating mga bida nang walang anumang pagbabago maliban sa nadagdagan na naman ng isa ang kanilang pangkat dahil isinama nila sa pag-alis si Huarin. Habang nasa hindi pa ganoon kalayuan ng S-Devil Ship ang naiwan na division leader ay ipinaliwanag sa kanyang ina ang buong katotohanan kung bakit nila tinugis ang grupo ng nagliliyab na Diablo na pag-alaman ni Mother Lioness na ang Heavenly Demon Sect mismo ang nag-request na palihim-burahin ang lahat ng nasa barko. At nang sabihin na nga ng division leader na iyon talaga ang buong katotohanan kung bakit nila sinubukan paslangin ang grupo hindi ito lubos maunawaan ni Mother Lioness. Gayong ayon sa kanyang sariling pagsusuri ang taong iyon ay malinaw na nagmamay-ari ng kataas-taasang martial arts na nagmula mismo sa sekta ng Heavenly Demon pero bakit naman daw kaya gustong ipapatay ng Heavenly Demon Sect ang Heavenly Supreme at bilang karagdagan? Ang isa pa sa hindi maunawaan ng ginang ay bakit ang sekta ng demonyo ay humiling ng tulong sa Greenwood na hindi makatuwiran at kaya naman ipinaliwanag ni Division Leader ang ilan sa kanyang mga narinig. Dahil nagkaroon ng kamakailang impormasyon na ang Red Wolf Platoon Squad ng Heavenly Demon Sect ay halos mapatay na ng hindi kilalang nilalang kaya marahil sila itong hinangian ng tulong at kung ito ba raw kaya ay may kaugnayan subalit pinatigil na siya ng kanyang ina sa pag-iisip ng wala naman katuturan. Nabigla pa ito nang pagsabihan siya na sa anuman daw na sitwasyon ay maaaring hindi ito maabot ng kanyang kapasidad ng isip pagkatapos ng harap-harapang pangungutya. Nagutos si Mother Lioness kay Kim Sambong na tiktikan na lamang ang bawat galaw nila Seryong at magulat sa kanya bawat may pagbabago kung iyon ba raw ay maaari niyang gawin mabilis namang sumang-ayon ang pinuno ng Greenwood. Ipinagmalaki nito sa kanyang ina na sila ang Greenwood na may pinakamalaking bilang na pinakamahusay kuno sa mundo ng pagsubaybay at sa lalong madaling panahon din daw ay mag-uutos na rin siya sa lahat ng kanyang mga alagad. Base sa tingin ni Mother Lioness ay wala itong tiwala sa ipinangako ng isa sa kanyang tagasunod gayong kung titingnan ang division leader ay hindi nito magawang tumingin ng direkta sa matron gayunpaman ay nagtiwala pa rin si Mother Lioness ngunit iniutos niya na ngunit subaybayan ang mga iyon nang hindi nila nalalaman dahil ayaw na raw niyang may masaktan pa sa kanyang mga anak at dito ay hindi makapaniwala si Kim Sambong na siya ay kikilalanin ng matron na isang tunay na anak. Bigla nagbago ang kanyang hilukbo naging maamo at napuno ng pagkasabik. Subalit nitong bago tuluyang umalis ang West Heaven Sword Master na bawasan ang bahagya ang pananabik ng division leader.
Gayong hindi pala alam ng kanyang ina kung ano ang kanyang tunay na pangalan at pagkatapos nito ay lumipat na ang eksena dito sa panig ng ating mga bida na kasalukuyan ay lumalaki ang mga mata at ang batang babae na si Huarin ay pilit nagkukubli sa likuran. Sa katunayan ay hindi alam ni Seryong na isinama ni Mok Jin ang dalaginding na siyang dahilan kung bakit nag-aalboroto ang captain matapos niya makita si Huarin ay pinagalitan nito ang ating bida na ano ang naisip bakit naman raw nagawa pa niyang bitbitin ang dalaginding. Matapos sa pagbubulyaw sa bida ay lumipat ang tuon ni Seryong sa batang babae tinanong kung anong ginawa at bakit nasangkot sa Greenwood o sa 8-foot fighting ghost Elena at higit pa dyan ay lumitaw rin daw ang West Heaven Sword Matron ano nga ba raw ang ginawa ni Huarin kung binaligtad ba raw niya ang mundo kaya ngayon ay mga malalakas na sekta ang sama-samang tumutugis sa kanya ngayon. Ang totoo nito ay hindi din talaga alam rin ni Huarin kung anong dahilan at humingi ito ng patawad sa kay Seryong at sa lahat ng kasama dahil sa kanya ay nadamay tuloy ang kanilang grupo sa palihim na pagpuslit sa barko. Isinalaysay niya na noong matapos ang kanyang world tour bumalik siya sa kanyang bayan ng Mount Hua ngunit ang lahat ay biglang nag-iba. Bagaman malinaw na ang parehong mamamayan ng mga tao doon ngunit lahat ay sinusubukan raw siyang patayin ng walang malinaw na dahilan kaya't sinikap niyang tumakas palayo at hanggang sa mapadpad nga dito. At ito namang ating bida ay walang pakialam sa usapan gayong bumabanat na naman ng hindi mabilang na sausage subalit walang clue si Seryong sa kung anong sinasabi ng batang babae kaya't tinawag niya si Sonja kung naiintindihan ba niya ang kwento. Ngunit kahit si Sonja ay hindi rin mabatid gayong nahihirapan din raw siyang maunawaan kung anong mga ibig sabihin ng mga paglalahad ni Huarin. Base pa lamang sa ipinapakitang lungkot ni Huarin ay tila naman ito'y nagsasabi ng katotohanan sa dahil kahit pa may mga maliliit na piraso ng pagkain na tumatapon sa harap ay hindi niya iyon pinapansin maliban na lamang nitong umeksena na si Robert. Sa pagkabigla ay hindi sinasadya na malamon niya ang mga tira-tira ni Mok Jin gayong masyadong marahas ang ginawang pagtatanong ni Robert na kung ano daw ang mga sinasabi ng dalaginding tungkol sa Mount Hua. Pati si Seryong ay hindi rin nakaligtas sa kulang na lamang magwala na si Robert at kaya naman masyadong kung mag-alala ito sa Mount Hua Planet dahil ay ang mundong iyon ay ang kanya ring bayan kaya't sabihin raw sa kanya kung ano na ang nangyari doon. Ngunit hindi magawang sumagot ang batang dalaga dahil sa may nakabara sa lalamunan gayunman ay talaga mapilit si Robert dahil dito ang isa nilang kasamang robot na pasabi na lamang sa isang gilid na ang mga human daw ay talagang may pagka-abnormal. Bumalik muli ang eksena dito sa barko ng isa sa 5 immortal ang West Heaven Sword Matron sa sandaling ito ay natapos na ang healing procedure ni Elena sa kabutihang palad siya ay nakaligtas sa tiyak na kapahamakan. Bagamat hindi pa rin gaano bumabalik ang buong lakas ay hindi maganda ang pakiramdam ni Mother Lioness nang makita niya nga nagising na si Elena ay hindi ito nagpatumpik-tampak nais agad malaman kung anong nangyari sa Mount Hua Planet. At habang inaalam ng babaeng Leon ang buong katotohanan sa tunay na ginawa ni Elena doon noong sandaling mapadpad sa lugar ng Mount Hua ay tumalon ang eksena dito sa tavern ng lugar kung saan unang gumawa ng gulo ang ating bida. Pinanood ng maigi ng innkeeper ang naging laban ni Elena sa isang tao na hindi niya kilala kung sino malinaw sa video ang kabuuan ng naging laban kung paano walang hirap na na-deflect ni Mok Jin ang sandata at kung paano nagmistulang pinaglaruan lamang ang The 8-foot fighting ghost ng isang lalaking walang pagkakakilanlan at paano nagwakas ang laban na humantong sa pagkatalo ni Elena. Dito ay may napagtanto ang hangal na innkeeper bumalik sa isipan ang pag-uusap nila ni Seryong kung saan doon nga ay ibinunyag sa kanya na may pambihirang yaman na mula sa hindi mababa sa 2,000 taon na martial arts manuscript na ipinagyayabang na iyon ay S-rank. Kaya pala raw tila seryoso noon si Seryong ay totoo pala daw ang lahat ng kanyang binanggit kung noong una ay itinuturing nito na walang halaga ang kayamanan ng mga bounty hunter ngayon ay nagbago na ang kanyang saloobin gusto na nitong makuha at tila raw ito'y isang tadhana. Abangan sa susunod na video kung saan ay makikita rin ang nagpasimuno ng pagtugis sa grupo ng ating mga bida na si Jong Ritip kung paano pinatumba ng ating bida si Elena na muntik maihi sa short sa kanyang nasaksihang laban at pati ang pagbisita sa kanya ni Mother Lioness upang humingi ng paliwanag kung bakit idinamay ang Greenwood. Nauwi sa hindi magandang pag-uusap ang dalawang pinuno kaya't sa maglaon tila mauuwi rin sa laban ang dalawang pinuno at malalaman natin kung bakit binansagan na ang babaeng Leon ang ina ni Elena at Kim Sambong.
Tumuloy ang ating mga bida sa Mount Hua Planet kung saan ay matutuklasan ni Sanjay na sa mahigit 10,000 mamamayan ng planeta ngunit wala siyang madetect na buhay na siyang lubos ikinabahala ni Huarin at Robert di nagtagal ay may nas-agap na isang buhay ang grupo na nasa Jaha Pavilion kaya't doon sila pumunta upang magsiyasat.